Diyos para po sa ating bansa. Noong mga panahon po yun, nawala po sila sa pagkaaligid. Pero hindi nawala yung pagkaaligid sa kanilang puso, sa kanilang isipan. Ayun, si Edo Mansano at si sa kanilang pamamaraan. Nawala Isa na sila Calzada. sa dito. Pero yung puso hindi po Yung Senator. nagbago. At yung isang bagay, Senator. Sister po nandito. Sasabihin naman ko ni Sister, lagi na siyang mali ang sinasabi ko. Yung isang bagay mo na hindi ko na pag-uusapan. Hindi po umabot si Moses doon mo sa lupang pinangako. Moses did not step into the promised land. Natumaw lang po niya. Nakita lang po niya kung saan sila mapunta, pero doon po siya napatay. At ang nagpatuloy po yung susunod na henerasyon. Yung henerasyon na wala na po yung pagkaaligid sa kanilang puso at isipan. Yung henerasyon, sila po yung nagpatuloy, sila po yung nagdala sa lupang pinangako. At ngayon po, na nandito tayo ngayon, ang kabataan naman ang lumalaban. Ang kabataan naman po ang pinakamalakas ang boses kapag may katiwalaan sa ating gobyerno. Itong henerasyon po ito po ang henerasyon na kukumpleto ng pangako ng EDSA. Katarungan at sa mga solusyon. Lahat ng ito ay nakahandong sa isang bagay ang pangangailangan ng ating bansa para sa spiritual na pagbabago. Hindi lamang pagbabago ng batas, hindi lamang pagbabago ng sistema, kundi pagbabago ng puso. Ano na ibang mas angkop na humawak sa sasiling ito, kundi ang isa sa pinakamakapangyariang piling ng pananampalataya sa ating bansa. Haligi ng simbahan ng pagmamahal sa ating bansa ay tulad ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan, nandito na po si Kardinal Ambo David. Here you go. Nakaupo si Isa Calzado, si Edo Mansano, and then yung partner ni Edo Mansano, and then si Senator Bam Aquino. Maraming kapulisan dito sa EDSA. As you can see. Sumobra namang init ngayon, ano? Buti na lang. At least merong ulap. Okay. And siguro yung mga nuns nandito. I think Dulce is here with us. Okay. Dito si Dulce. Ayan. So yung Apo Hiking nandito sila.